Nagsimula ang palabas sa isang giant kasama ang kanyang anak na naglalaro sa isang damuhan na pawang masaya. Natigil ang kanilang saya dahil may grupo ng mga mandirigma na nakasakay sa kabayo ang dumating na naghahanap sa kanila. Buti na lang nalaman ng ama ang pagdating ng mga kalaban. Dinala niya ang kanyang anak at tumakbo ng mabilis hanggat kaya niya. Ilang sandali matapos subukang tumakas, hindi niya nagawang ipagpatuloy ang kanyang pagtakas. Dahil nasa gilid na sila ng isang bangin. Kaya itinago ng ama ang kanyang anak sa gilid ng bangin. Sinubukan ng ama na labanan ang mga kalaban, ngunit sa kasamaang palad ay wala siyang nagawa. Na nagresulta ng kanyang pagkahulog sa bangin patungo sa dalampasigan kung saan siya namatay. Sa mga lalaking kasama ng mga sundalo ay nakita ang giant at nakumpirmang patay na ito. Ngunit nakita niya ang anak ng giant na nakatayo malapit sa bangin. Imbes na tapusin ay pinanood lang niya ang bata na nagngangalang Grendel. Si Grendel na nakita ang kanyang ama na patay na, ay maaari lamang magdalamhati at wala nang magawa. Nagpasya siyang kunin ang ulo ng kanyang ama at dalhin ito sa isang kuweba, kung saan nakatira si Grendel. Nang si Grendel ay nasa hustong gulang na ngayon, sa kuwebang pinagtataguan niya ang ulo ng kanyang ama ay isa ng bungo. Naalala pa rin niya ang pagkamatay ng kanyang ama. Sa isa pang lugar may mga nagkukumpulan sa isang bukid, at may nagdadasal, nagwisik siya ng holy water sa mga tao doon. Tapos pinuri nila si King Hrothgar sa pagpatay niya sa ama ni Grendel. Pumunta si Grendel sa paligid ng nayon, nakita niya na maraming tao ang nandoon. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang tinitirhan. Kinagabihan, ipinagdiwang ni King Hrothgar at ng kanyang mga tao ang kanyang tagumpay sa pagpatay sa ama ni Grendel sa pamamagitan ng inuman sa Heorot Hall. Hanggang sa hating gabi na ang mga mamamayan at mga kawal ay nakatulog sa pag-inom ng alak. Si Grendel na alam ang sitwasyon pagkatapos ay dumating sa Heorot Hall, walang awa niyang pinatay ang lahat na nandoon. Kinabukasan isa sa mga kawal ay ipinaalam kay King Hrothgar ang mga kondisyon sa Heorot Hall. Pagkatapos ay pumunta siya sa bulwagan ng Heorot. Pagdating niya sa bulwagan laking gulat ni King Hrothgar nang makita ang mga walang buhay na mamamayan at mga kawal. Sa kabilang banda may isang lalaki na dinala ng alon sa isang lugar na kung tawagin ay Gitlan. Ang lalaki pagkatapos ay tumayo at sumugod sa gilid. Doon niya nakilala ang isang mangingisda. Nagpakilala siya bilang isang lalaking nagngangalang Beowulf. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na sila ng kanyang kaibigan ay nangangaso. Sa kasamaang palad ay natangay si Beowulf ng agos ng tubig sa nabanggit na lugar. Pagkatapos ay binigyan ng mangingisda si Beowulf ng lugar na matutuluyan. Naghapunan pa nga sila ng gabing iyon. Tila alam ng mangingisda na si Beowulf ay isang tigasing mandirigma. Tinanong niya si Beowulf tungkol sa pakiramdam na talunin ang mga tao gamit ang kanyang espada. Tumawa lang si Beowulf bilang tugon. Kinaumagahan ay bumalik si Beowulf sa kanyang quarters, nakasalubong niya ang ibang mandirigma mula sa Gitlan. Kinagabihan sinabi ng isang king ng Gitlan na may problema ang Daneland sa isang troll na pumapatay sa mga tao at sa mga kawal. Doon ay pinakiusapan ng lalaki si Beowulf na gamitin ang kanyang espada upang kunin ang ulo ng troll. Gusto niyang ipagmalaki si Beowulf at ng iba pang mga mandirigma. Sa umaga, naglakbay si Beowulf kasama ng mga mandirigma sa Danesland. Sa gitna ng dagat, nakaramdam sila ng pagkabalisa dahil alam nila na ang dagat patungong Danesland ay puno ng mga halimaw. Ngunit nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay sa kabila ng kanilang mga takot. Sa gabi si King Hrothgar at ang kanyang mga kawal ay nagtungo sa isang liblib na lugar. Si King Hrothgar, pagkatapos ay sumigaw sa troll, siya ay nagagalit pa rin na ang kanyang mga tao at mga kawal ay napatay. Sabik na sabik siya na makilala ang troll na si Grendel. Ilang sandali matapos dumating si King Hrothgar na tinatawag si Grendel. Pinatay ni Grendel ang mga kawal ng hari at pagkatapos ay lumapit siya kay King Hrothgar. Nang makita ni King Hrothgar si Grendel, nagulat siya dahil si Grendel mukhang napakalakas. Tapos bigla siyang umalis at iniwan si King Hrothgar. Pagka-uwi ni King Hrothgar, nakita niya ang mga walang buhay na kawal. May isang babae na lumapit kay King Hrothgar, siya ang reyna. Sinisisi niya si King Hrothgar sa lahat dahil sa paghamon kay Grendel. Nakonsensya si King Hrothgar dahil nawalan siya ng mga kawal. Noong hapon si Beowulf at ang kanyang mga kasamahan ay dumating na sa baybayin. Sinalubong sila ng mga kawal ng Danes. Noong una ay hindi nila alam na ang grupo ng mga taong dumating ay si Beowulf at ang mga mandirigma ng Gitlan. Si Beowulf ay nagsabi na siya ay dumating bilang isang kaibigan ni King Hrothgar, tapos inimbitahan si Beowulf kasama ng kanyang kasamahan na sumama sa kanila. Matapos ng paglalakbay ay nakarating na sila sa lugar, napansin ni Beowulf ang isang babae na sinasabing mangkukulam. Dahil nakikita niya ang kamatayan ng isang tao. Sa gitna ng malakas na hangin ay sumuri-suri si King Hrothgar na lasing palabas ng hall ng Heorot patungo kay Beowulf. Si King Hrothgar ay natuwa nang makita ang pagdating ni Beowulf at ng iba pang mga warriors ng Gitlan. Namangha siya nang makita na si Beowulf na 8 taong gulang pa lamang noon, ngayon ay nasa hustong gulang na.
Sa gabi si King Hrothgar ay gustong magbigay ng welcome speech, pero hindi siya nakaimik dahil sa sobrang saya niya. Si Beowulf ay tumayo at hinikayat niya ang mga tao, na dadalhin niya ang ulo ni Grendel sa kanila. Sa kasamaang palad may isang tao na hindi naniniwala na matatalo nila si Grendel. Ipinaliwanag niya ang kakilakilabot na pangyayari na maraming mandirigma sa hirat at lahat sila ay natalo ni Grendel. Nagalit si Beowulf dahil may isang taong hindi naniniwala sa kanyang kakayahan. Pagkatapos ay sinabi ni Beowulf na siya at ang kanyang mga kasama ay hindi matutulog sa gabi. Dahil magbabantay sila sa hall ng hirat, gayunpaman ang taong hindi naniniwala kay Beowulf ay akmang sasalakayin si Beowulf. Sa kabutihang palad ay napigilan siya ng mga mamamayan. Pagkatapos ay sinabihan silang lahat ni King Hrothgar na magsaya sa halip na mag-away. Nang sumapit ang gabi, marami sa mga mamamayan ay mahimbing na natutulog gayon din ang mga kawal. Hindi katulad ni Beowulf at sa iba pang mga mandirigma na gising pa at nag-iingat sa pagbabante. Sa kabilang banda ang hinihintay na pagkakataon ni Grendel ay dumating na. Ngunit bago siya pumasok sa hirat ay nakita ni Grendel si Father Brendan na seryosong nagdadasal. Sa totoo lang naramdaman ni Father Brendan ang pagdating nito. Lumapit pa nga si Grendel sa kanya, ngunit pinili niyang hindi siya patayin. Pagkatapos ay dahan-daang lumapit si Grendel sa pasukan ng hirat hall. Sa likod ng pinto 13 Gitland warriors ay naghahanda na sa pag-atake kay Grendel. Nakarinig sila ng mga yabag na papalapit, kaya kinuha nila ang kanilang mga armas at inihanda ang kani-kanilang mga posisyon. Ngunit nang buksan ng dalawang warriors ang pinto ay nagulat sila dahil wala silang nakitang tao sa harap ng pinto. Natarante sila at sinubukang hanapin si Grendel sa paligid ngunit wala. Nang umagang iyon ay pumunta si Beowulf kay Father Brendan. Nagtanong si Beowulf kung nasaan siya kagabi, ngunit hindi siya sinagot ni Father Brendan. Maya-maya si Beowulf at ang ibang mandirigma ay sumugod patungo sa kabundukan. Sumakay sila ng mga kabayo at may bitbit na mga sandata. Nagpumilit silang hanapin ang kinaroroonan ni Grendel. Pagdating nila sa itaas ng bundok, dahan-dahan silang umakyat. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay patungo sa tuktok. Sa wakas ay narating nila ang tuktok at nakakita ng isang field na natatakpan ng nyebe. Samantala si Grendel ay masayang naglalaro ng mga bungo. Ilang sandali matapos makita ang sitwasyon sa bundok si Beowulf at ang iba pang mga mandirigma ay bumalik na sa nayon. Habang si King Hrothgar ay pinapanood ang ilan sa kanyang mga kababayan na binibinyagan ni Father Brendan. Hindi nagtagal ay dumating si Beowulf upang salubungin si King Hrothgar. Pagkatapos ay nakita ni Beowulf si Selma na isang mangkukulam. Nang makita ni Beowulf na nag-iisa si Selma, nilapitan niya ito. Tinanong niya kung si Selma ay talagang taga Danesland. Ngunit sumagot si Selma na hindi siya taga rito. Binalaan ni Selma si Beowulf na mag-ingat sa isang bagay na hindi niya naiintindihan lalo na tungkol sa paghuli kay Grendel. Umalis si Beowulf kasama ang iba pang mga mandirigma upang maging handa sa pakikipaglaban. Nung dumating si Beowulf, nakausap niya si King Hrothgar, tinanong niya ang hari kung pumapatay ba ng bata ang troll. Sinabi ni King Hrothgar, pumatay ang troll ng tao at upang ang mga bata ay lumaki na walang ama. Ipinaliwanag ni King Hrothgar ang kanyang pagkabalisa, nalilito pa rin siya kung paano nagsimula ang insidenteng ito. Wala siyang ideya na papatayin ng troll ang kanyang mga mamamayan. Si Beowulf naghinala na may maling ginawa ang mga Danes sa troll. Natarante si King Hrothgar at tinanong siya kung paano niya naiisip ang ganoong bagay. Tapos sinabi ni Beowulf na sinabihan siya ni Selma. Tapos sinabi ng hari na medyo baliw si Selma. Ayaw ng hari na maniwala si Beowulf sa sinabi ni Selma. Sa gabi, si Beowulf at ang mga mandirigma ay naghahanda para labanan si Grendel. Sa isang saglit ay narinig nila ang boses ni Grendel, agad silang lumabas at pinagmasdan ang paligid. Subalit pinili ni Grendel na magtago, dahil gusto niyang malaman kung sino ang nasa hall ng hirat. Pagkabalik ni Beowulf sa hirat, umalis din si Grendel. Sa umaga, sinabi ng isa sa mga Gitland warriors na nagngangalang Thorkel sa mga bata ang tungkol sa Diyos. Nang biglang dumating si Beowulf at sinabi sa mga bata na umalis. Si Thorkel ay nabalisa dahil nagambala niya ang kanyang kwento sa mga bata. Si Beowulf ay tila hindi naniniwala sa Diyos, hindi tulad ni Thorkel na lubos na naniniwala na mayroong Diyos. Pagkatapos nakita ni Beowulf ang dalawa niyang kasamahan na nagsasanay sa pakikipaglaban. Pero ang isa sa kanila ay mukhang malungkot siya si Hansho. Si Beowulf ay nagbigay ng advice sa dalawa niyang kasama na huwag matakot na harapin ang isang bagay. Pagkatapos si Beowulf ay nagpunta kay Selma, upang tanungin ang kanyang kapalaran at sa kanyang mga kasamahan. Ngunit may narinig si Beowulf na may paparating. Agad siyang lumabas at hinanap ang taong iyon. Nagulat si Beowulf nang makita si Grendel, si Beowulf ay agad na sinundan siya. Pagkatapos ay nakita ni Beowulf si Grendel na nasa itaas, nais ni Beowulf na makipag-usap, ngunit hindi alam ni Beowulf ang sinasabi ni Grendel. Buti na lang naiintindihan ni Selma ang mga salita ni Grendel. Sinabi ni Grendel na ayaw niyang labanan si Beowulf.
Dahil hindi siya taga Dainsland, ngunit sumagot si Beowulf na may dugo siyang Dainsland. Sobrang sama ng loob ni Beowulf at gustong makipag-away kay Grendel. Ngunit ayaw pa rin makipag-away ni Grendel sa kanya. Pagsapit ng umaga nakita ni Beowulf si King Hrothgar, masaya ang hari dahil walang anumang nangyaring masama sa kanyang mamamayan. Sinabi ni Beowulf sa kanya ang pangyayari kahapon kung saan nakausap niya si Grendel. Hindi pinaniwalaan ng hari ang kanyang mga sinabi. Sinabi ni Beowulf na sinisi ni Grendel ang hari. Si Beowulf ay nag-aalala na kung siya at ang iba pang mga kasamahan ay aalis, maaaring umatake muli si Grendel. Ang hari ay galit na galit kay Grendel. Sinabi niya na si Grendel ay walang karapatan na kunin ang lahat sa kanya. Pero kahit ganun sinabi din ng hari na natatakot din siya na baka dumating ulit si Grendel para umatake. Habang paalis si Beowulf kasama ang kanyang kasamahan, may nakita siyang lalaki na mukhang may sakit. Nagalit siya dahil pinatay ng trolls ang kanyang pamilya. Sinabi ng lalaki kung nasaan nagtatago ang troll. Si Beowulf at ang kanyang mga kasamahan ay nagpunta ayon sa direksyon ng lalaki. Dinala din ni Beowulf ang lalaki bilang isang gabay. Sa wakas ay nakarating sila sa isang beach at umakyat sa bangin. Ilang saglit pa ay papaakyat na sila sa bangin, sa kasamaang palad ay masyadong mataas ang bangin at muntik nang mahulog ang isa sa kanila. Matapos malaman ang pinagtataguan ni Grendel, ay nagpasya silang bumalik sa nayon. Kailangan nilang tumawid sa dagat na puno ng mga halimaw. Si Beowulf ay nakita si Grendel na nanunood sa kanila mula sa kuweba. Ngunit hindi sinabi ni Beowulf sa kanyang mga kasama ang tungkol dito. Habang sila ay nagbibiroan, isa sa kanilang kasamahan ay hinailan ng halimaw, natarante silang lahat kasama na si Beowulf. Buti na lang naligtas pa nila ang kanilang kasama. Sa gabi ay naghanda silang lahat para labanan si Grendel. Gayunpaman nakatulog si Beowulf, dahil sa pagod hanggang sa tumunog ang trumpeta na nagpagising kay Beowulf. Nakita niya na namatay ang isa sa mga mamamayan. Naramdaman ni Beowulf na hindi siya naging mapagmatsyag, kaya niyaya niya ang kanyang mga kasamahan na pumunta kung nasaan si Grendel. Lahat sila ay nakaramdam ng sama ng loob kay Grendel. Inaasahan nilang nasa kuweba si Grendel, pero wala pala siya doon. Nakita ni Beowulf na maraming buto ng tao, at nakita nila ang bungo ng ama ni Grendel at sinira ito. Pagkatapos ay nagmadali silang bumalik sa nayon. Samantala si Beowulf ay pumunta sa kinaroroonan ni Selma. Pagdating niya doon, nagpahayag siya ng kanyang pagkabalisa dahil sa gulo niya at ng iba pang mga mandirigma na ginawa nila kuweba ni Grendel. Si Beowulf pagkatapos ay humingi ng tulong kay Selma upang muling makita si Grendel. Dinala ni Beowulf si Selma sa lugar ni Grendel at iniwan siya doon mag-isa. Maya-maya dumating si Grendel at pumasok sa kuweba. Laking gulat niya nang makita ang nadoraj na bungo ng kanyang ama at inilabas ang kanyang galit. Sa gabi pinatay niya ang mga gwardya pagkatapos ay buong tapang na pumasok sa loob. Samantalang si Beowulf at iba pang mandirigma ay naghanda upang labanan si Grendel. Gayunpaman nalaman ni Grendel na binasag ng mandirigma ang bungo ng kanyang ama at pinatay siya. Pagkatapos ay sinubukan ni Grendel na umalis, ngunit nagawang itali ni Beowulf ang kanyang kamay. Walang nagawa si Grendel kundi putulin ang nakabitin niyang kamay. Tumakas si Grendel sa dagat, inihiga niya ang katawan niya sa tubig dagat nang biglang may sumulpot na kamay mula sa dagat na parang may yamakap sa katawan ni Grendel. Saka nawala si Grendel sa gitna ng dagat. Sa umaga si Beowulf ay pinuri ng hari. Sa hindi inaasahang pagkakataon inamin agad ng hari na siya ang pumatay sa ama ni Grendel noong bata pa si Grendel. Nagsisi siya na hindi niya pinatay si Grendel noon. Si Beowulf ay natarante sa kanyang narinig dahil wala siyang ideya tungkol sa problema. Tinanong niya kung ano ang dahilan kung bakit pinatay ng hari ang ama ni Grendel. Casual na sinabi ng hari na kumuha ng isda ang ama ni Grendel, na ikinagulat ni Beowulf na madali siyang pinatay ng hari. Sa gabi natuwa ang mga mamamayan na nawala na ang troll na kanilang kinatatakutan, ginawa pa nilang palamuti ang kamay ni Grendel. Tapos kinausap ni Beowulf ang hari, parang naramdaman ng hari na siya na ang pinakamasamang hari, pero si Beowulf na nakarinig noon ay sinabi na may masamang hari pero hindi si King Hrothgar. Pagkatapos si Beowulf ay pumunta kay Selma, sinabi ni Selma ang tungkol kay Grendel na isa siyang mabait na troll. Dahil tinapos niya ang mga taong nanakit kay Selma, lumabas sa dagat ang isang babaeng troll, tumungo siya sa hall ng hirat. Tapos pumasok ang troll sa hirat at nakita niya ang kamay ni Grendel na ginamit na ornament sa hirat. Siya pala ang ina ni Grendel at sa pagkakaalam niya napatay na ang kanyang anak. Pumunta siya para maghayganti, sa kasamaang palad ang pagdating ng nanay ni Grendel ay hindi inaasahan ni Beowulf at ng mga kasamahan niya. Kaya maraming mamamayan ang napatay sa kakinuha ng troll ang kamay ni Grendel at dinala ito. Nagising si Selma at iniwan si Beowulf na natutulog. Maya-maya ay nagising ang hari dahil sa kaguluhan sa hall ng hirat. Malungkot na nawala ang marami sa kanyang mga mamamayan dahil sa troll. Sa umaga si Beowulf at ang iba pang mga warrior ay pumunta sa dalampasigan, hinanap nila ang mga troll kung nasaan, ngunit nagulat sila nang makita ang isang ulo.
Si Beowulf ay nangako na aayusin ang kanyang pagkakamali sa pag-iisip na wala ng troll ang mananakit. Pagkatapos si Beowulf ay pumasok sa kuwebo kung saan nakatira si Grendel. Ngunit wala siyang nakitang sinuman, ang natagpuan niya lamang ay isang pool ng tubig. Lamhusong si Beowulf sa tubig, natitiyak niyang may kabilang gilid ng kuweba. Tama siya, nahanap ni Beowulf ang kabilang bahagi ng kuweba. Nakita niya ang katawan ni Grendel, ngunit biglang dumating ang ina ni Grendel at nilabanan si Beowulf. Matapos subukang lumaban, halos mamatay si Beowulf sa mga kamay ng ina ni Grendel. Buti na lang nagawa niyang talunin ang troll sa pamamagitan ng pagtusok ng kanyang espada hanggang sa mamatay. Hindi nagtagal may dumating na bata para protektahan ang katawan ni Grendel, napagtanto ni Beowulf na may anak si Grendel kay Selma. Tapos bumalik si Beowulf sa nayon na nalilito. Nakita ni Beowulf ang hari na nanonood ng funeral procession. Tapos tinanong ng hari si Beowulf kung naniniwala ba siya sa langit. Sumagot si Beowulf na pupunta siya saan man siya ipadala. Tapos pumunta si Beowulf para makita si Selma. Natatakot siya na mahanap ng hari ang anak ni Selma at tapusin ng hari. Gayunpaman sinabi ni Selma na hindi mamatay ang kanyang anak. Sinubukan siyang kumbansihin ni Beowulf na hindi siya katulad ng hari. Pero sabi ni Selma ang patunay daw ay pinatay ni Beowulf si Grendel. Si Beowulf tapos sinubukan niyang parangalan ang katawan ni Grendel at inilibing niya ito ng maayos. Sa oras na iyon nakita din ni Beowulf ang anak ni Grendel na nagmamasid sa kanya. Kinabukasan ay umalis si Beowulf at ang iba pang warriors sa Dinsland, dala ang mga regalong nakuha nila. Sa hindi kalayuan nakita ni Beowulf si Selma kasama ang kanyang anak na nanonood sa kanila. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood, kaibigan.